bukas. Kahit na po paano magsasabaw at para lamang po may binibili pa po ng pakain baboy. Awa ng Diyos po ang aming pong baboy Ay, kalamansi. Good morning po mga kabras. Panibagong araw na naman po ng ating vlog. At ako po ngayon ay ito na harap na naman po sa lahat po ng gawain. At ngayon po may mga alaga na naman po akong mga bata. Naririto na naman po ulit yung mga anak po ni Robilyn at saka po itong anak ni Aris. Ayan. Ayan o. Mga alaga na naman po yung mga apo. Hi, aba. Nahay na po ang aming bebe. Ako po magluluto po muna ng itlog na may kamatis. At meron po ditong 4 na itlog po ng Tagalog. Ito po lulutuin ko. Lalagyan ko nga po nitong kamatis. At wala pong maiulam. Kaya kinuha ko na po ulit yung itlog ng aming manok. Gutom na po ang mga bata. Yeah, hindi ko mabuhat. Madulas. Nilagyan ko na nga po ng mantika. Nakalimutan ko pala ang siyemse. Lakas ng apoy. Sobrang lingas. Palibasa po maliliit ang kahoy. Mamaya nga po ako'y gaano po ulit ng pangangahit. Ay, naubusan na naman po ng laman ng aming taasan. Lagayan po namin ng kahoy. Ay, malamig pa ang kawali, ang mantika. Kaya kailangan po makapag kuwan po ulit ng kahoy. Sa bagay, may kahoy pa po akong sibak doon sa labas. Hindi ko pa po lamang ilagay dito sa taasan. Doon po muna inilagay pagka sibak. At puno pa nga po yun dati yung lagayan ko. Nandini nga po sa ayan, sa ilalim po ng papagan, din ko po muna inilagay. At may mga sibakin pa naman po ako din. Iuusap ko na lamang po kay Makoy ng pagsisibak pag po sa hapon at walang trabaho. Nakapagwalis na nga po si Camille po ng paligid. At hindi ko na nga po nakuhang magwalis. At ako po nag-as-is po noong mga gamit din. Nakapagpatuka na po ng mga manok. Nakapagpakain din po ako ng baboy. Yan, napakain ko na po at naliguan na po ang mga baboy. Lutuin mo nga pala kami lang ang itlog doon. Nainom pa pala po ng kape si Camille. At sumakit po ang ngipin niya kagabi, kaya puyat-puyat. Sumakit po ang ngipin. Kaya po tanghali na gumising. Napagod din po kahapon ang paglalaba. Naglaba po yan kahapon Iwan, baka napapakwenta pa sa taas. Si Tatay Roman po galing po sa taas at nung dumating po ito po may dala po siyang isda. May dumaan daw pong maglalako ng isda bumili po ng kahit kakalahating kilo. Nang hiram pa po yan ang ibinili doon sa kanyang pamangkin. 150 daw po. Yan, nakabili nga naman siya ng kahit kakalahating kilong isda Ang gusto po may sabaw kaya
Ari po, ano po ako ng kamatis. Kaya lang nagkaubusan po kami ng sibuyas at bawang. Ay di kamatis lamang po ang lahok na re. Wala, wala pang sibuyas at bawang. Ano kaya ang lasa na re? Ay ang layo pa naman po ng tindahan din sa amin. Kaya hindi po basta makabili. Tataas pa po doon sa itaas. Kahit na po paano magsasabaw at para lamang po may sabaw si Tatay Romanya na sulak na. Luluto-lutoin lang po ang kamatis at lalagay ko po yung isda. Basta po may asin at may kaunting asin at bitchin. Basta po may lasa, ayos na po 'yan. Nasunog na po ang tangkay ng aming siyanse. Wala din. Sunog na po ang tangkay ng aming sandok. Nasaan ba mga sandok din ng kuwan? Kumain na po ang mga bata. Iniulam nga po yung itlog na may kamatis. Si Tatay Roman po nag-iintay po na ring isda. Ang gusto po niya ay yung lagi pong may sabaw ang kanyang pagkain. Para po akin pong hahatiin. Hindi ko po kukuha ang lahat at ang iba po para po pang ulam niya mamaya. Tatlo lang po inilagay ko. Tinira ko po itong 5. Baka po iisaing lalagyan po nung kalamyas na tuyo. Masarap po ang patis nito. Dini ko muna po ilalagay. Tatakloban ko po muna. Baka po maabot ng bata. Pagkakalikot po ng aming kasamang bata, Dini. Yan pong batang yan. Sobra pang likot. Tingnan niyo po kung ano-ano pong kinukuha. Takloban ko muna para lalagyan ko pala ng konting asin. Lalagyan ko po ng konting asin at para kahit po walang sibuyas at bawang alangan po kay Tatay Roman ang maalat kaya po konting asin lalagay. Po, kaunting bitchin. Para lang po naglalaro ang pagluluto. Pinain naman na si Tutay. Alis dyan na. Ano po ba? Kamatis. Hindi. Alis dyan. Ba't po may uling? Ano na may uling? Yan o. Lupa, ayan. Luya na lamang po pala ang ilalagay ko para kunwari pipilasiw. Ba't maglalaro tayo? Hindi. Laro tayo. Dami kong laruan. Nangyari po yung pinaksiw. At ang lagay po yung luya. Gamot din naman po kay Tatay Roman yung luya. Ayos lamang po. May luya
yung matabang. Dagdagan po natin. Ayaw ko nakain ng putang yun. Ito po, Ma'am Sagomay po yung pinadala niyo po sa amin noon na yung pong panglagay po sa mga ulam. Yung pong lalagyan, napakinabangan pa po hanggang ngayon. Siya pong ginawa namin lagay ang asin. Maganda po ito at may butas na. Nasira lamang po ang pantaklob. Ha? Magaling na po si Tatay Roman. Nakanta na eh. Hawak daw po ang beat. Magsasayo naman ako. Sasayaw na daw po siya. No. Ilagyan ko ng luya ang iyong ano. Parang pinaksew. Ready na. Kakakain ka na. Nagkaroon po ng lasa. Wala po sibuyas at bawang eh. Mahirap din po pag nauubusan po ng budget talaga. Nauubusan po ng gamit sa bahay. Kaya po mahirap. Doon nga po pala sa nagtatanong kung bakit po si Tatay Roman matanda na po ng mapabinyagan. Eh di po ba naman nung una-unang panahon, po pwede po na hindi po binyagan daw po ang bata basta po may buhos tubig. Yun po ang uso noon. Yung pong pag nabuhusan ng tubig, pwede na po hindi binyagan. Kaya po siya ay hindi na po napabinyagan ng kanyang nanay at tatay. Eh, ako naman po, hindi po ako pumayag na hindi po siya mabibinyagan. At nung ko pa nga po siya inuulokan na magpabinyag nung ang mga bata po maliliit pa rin. Ay aayaw po at siguro po nagdadalang hiya din. Ay buti na lamang po at naulokan ko pong magpabinyag nitong Sabado de Gloria. At palibhasa po ay ang mga nagpabinyag po ay kapwa po din niya matatanda din po. 10 po silang bininyagan noong Sabado de Gloria ng gabi. Puro matatanda. Eh di may nakagaya po, eh hindi din po naman masyado nakakahiya. At wala naman pong mga bata nga pong kasabay. Yan, nakaraos po, awa ng Diyos ang pagpapabinyag. Napabinyagan ko na rin po si Tatay Roman. Panganay na anak ko. Akin po ang panganay. Ang tuwaan nga po ng mga pamangkin at mga apo. At ng kanya pong mga pinsan. Bakit ang patholder natin wala? Ano? Ang maliliit. Akin na pong hahanguin po itong akin pong nilutong ulam ni Tatay Roman at maiiga. Nasira na din po ang aming parilya. Tingnan nyo po, oh. Lumusot na po ang alderong ng malalim. Eh, ako naman po hindi bumili po ng ganitong parilya at sobrang huna po. Ilang gamit lang po sira. Ari po yung ginawa ni Tatay Roman na parilya noon. Ilang taon na ito? May 3 taon na yata. Ito ano, Tatay Roman? Meron ako doon, nahingi ako doon para hindi siya doon nakaputol eh. Eh, sabi ko po, pagka yung kwan baka rin isang planggana din ng stainless na malaki kwan, gawin mo na. Yung may butas dyan. Oo, yung tinagpian din Ayun. Paggagawa ko na pong parilya po yung aming isang stainless na planggana din, nabutas na din naman po yun. Ay, Kain po tayo mga kabras up. At bumili nga po ako ng kalating kilong isda sa naglako doon sa lako sa taas. Ay para ang pagkain may sabaw. may sabaw kahirap po ng lalo kasi bigyan ng mga magaling po may sabaw. Ang mga bata po'y kumain na. Ang ulam po ay aring itlog pong may kamatis.
Kami po ni Tatay Roman inga ngayon at nagluto pa nga pa ako nitong dala ni Tatay Roman na isda. Kain po tayo. Almusal po ito. Pagka may sabaw po ang Kahit po pagkain paano may ito, sabaw. nakakarami po ako ng kain. Pag wala pong sabaw ito na bagyan na po makakain. Ako'y banas na banas. Si Tatay Roman po jacket na jacket pa. Ako'y fiesta po doon sa amin, sa Batulaw po. Eh, hindi po Doon ako sa papuntang makapunta. doon po sa papuntang bundok mga kabrasak. Hindi po ako makapunta. Hindi ko po maiwanan sa mga bata. Tsaka po si Tatay Roman. Pati po ang aming mga alaga. Wala pong mag-iintindi ng pagpapakain. Kaya po ako hindi makaalis. Gusto nga po akong sunduin ng aking kapatid. Sabi ko po wag na. Iba-ibang kumain na may sabaw. Dagdagan mo sabaw. Sarap pumikot ng sabaw. Lalo't mainit. Guhit sa tiyan. Naalala ko lagyan ko ng luya eh. Pwede naman. Walang sibuyas at bawang. Ubusan na tayo. Pwede naman menu na. Kaya nga. Yung iba nga, pag nagsasayang na dahil may luya sa mga iniinom eh. Lalagyan ng luya. Pampaalis daw ng lansa. Ang isdang tamban binababad pa sa luya. Inihiwa ang luya tapos binababad pa. Sarap ng sabaw. Sarap ng sabaw. Tanghali na rin nakakain niya. Alas 8 na. Alas 8 na? Lampas na. 8:40. 8:40 na po ng umaga bago nakaalmusal. Bago po makatapos ng gawain. Kaya ako na may maaga pang nagsaing. Kaya lang, pag nga po wala may ulam, nag-iisip pa po kung saan kukuha ng iuulam. Kahirap po pag nauubusan po ng pang-ulam eh. Gagantang malayo po sa pamilihan. Kung malapit man po, ang problema po ay ang pambili. Kaya minsan po inaabot ng tanghali ng pagkain. Naiintindi pa rin po ang mga gawain. Nadagdagan pa nga po ang aking isipin. Yung nga po pambili po ng gamit ni Tatay Roman. May binibili pa po ng pakain baboy. Awa ng Diyos po ang aming pong baboy 1 buwan na pong buntis. Kaya alangan pong magutom. Pagkain pa po ng tao. Ganyan po si Tatay Roman hindi makapagtrabaho. Paano po kaya kami? Paano po kaya kami kakaraos ng sa araw-araw? Makakaraos din tayo. Pang araw-araw na gastusin. Kaya ang dami ko pong iniisip kung paano po kami. Ayoko na, madami na ang nakain ko ngayon.
Sinanay po at ano, putay pat putay. Hindi po siya makakapagtrabaho. Wala po, hindi ko po alam kung paano po kami magkakaroon. Pagka ganyan, hindi po makapagtrabaho sa Tatay Roman. I thank you, Lord. Bibigyan ko pa ng kanin ng pusa doon. Pagpalamig mo ng kanin ng pusa at mabigyan ng kaunti. Ipakikita ko po muna ulit sa inyo ang aking pong mga bulaklak ng halaman. At ito po yung bulaklak ko po. Oh, ito nyo, ang ganda. Yan. Tapos yan po ang Pasko, may bulaklak pa. Ang tagal po niyan bago matanggal. Ito pa po. At yung pong aking pong bulaklak ng gumamela ko pong doblihan. Ayan. Oh. Ang ganda po ng kulay niyan. Ari pa rin po ang bulaklak na katulad po ng isa. At ito po ang aking dancing lady. May bulaklak na po ulit. Namumulaklak na po ulit yung dancing lady ko. Madami po yan. At yan po ang aking rose. Ang dami din po ng bulaklak. Ayan, dais-dais po yung 4. Yan po yung gumamela pong maliliit ang bulaklak. Ito pa. At ari po yung orchids ko, may bulaklak pa rin. Hindi pa rin po na tatapos ang bulaklak niya. Ito pa rin po yung kulay orange ang bulaklak. Marami pong bulaklak ang aking halaman. At ito din po yung pagkatagal ko na pong halaman ang hindi pa rin po naaalis ang bulaklak. Napakatagal na po nito. Ilang buwan na rin po ito eh. Ang ganda. Kaya po pag ari po nagsuluyan, pag po nagkaroon ng suloy po sa mga ganito, magtatanim po ulit ako. At napakatagal pong matanggal ng bulaklak niya. Ito pa rin po yung aking pong gumamelang pula ang bulaklak. Yan. Malaki na po ang puno niyan, oh. Yan. Mga puno niya. Ito pa. Ang dami na po ang bulaklak ng aking gumamela. Yan po ang aking halamanan. May bata pong nakikihali po sa aking ginagawa. Dito po sa likod meron pa rin akin pong Santa Ana. Yan, may mga bulaklak. Marami pa din po doon sa bandang likod. Santa Ana. Yung pa sa baba. Ito pa po. Bulaklakan po ang aking mga halaman. Yan. Yan pang aking ginseng. May bulaklak din. Yan po yung angel. Yung halaman. May bulaklak din. Ito pa. Ito pa rin po yung katakataka. Yan po yung butterfly. Bulaklakan din. Humapay po at dahil po nakapagdilig ko. Bulaklakan na samahan po ng alugbati. Samahan ng alugbati ang aking pong halaman. Ito po yung bulaklak ng gumamela ko pong maliliit na para pong rose ang bulaklak.
Di po ba? Ang dami po ng bulaklak. At dini po sa likod, may gumamela po akong yung pong malalaki ang bulaklak. Yan. At ako nga po may tanim pa rin po na gumamela. Ganyan din pong kalalaki ang bulaklak. Yung pong kulay pula naman. Kulay pula naman ang bulaklak. Ang dragon fruit ko po medyo malago-lago na. Ay ang akin pong kalamansi din nakalabas na rin yung manok na yun. Nakapamisa na din. Ilan yun? Sisiw. 5, 9, 10. 10 ang sisiw. Iwan ng isa. Tingnan nyo po ang kalamansi ko. Ang dami ng bunga. Po yan doon. Sa katas-taasan. Yan. Nagkakanghihinog na nga po ang bunga. Nagkakanghihinog na ang bunga. Ay, kalamansi. Awa po ng Diyos ang sipag mamunga. May mga malalaki na. May namumulaklak po ulit. At may mga panibago pong buko. Ang isa man sisiw, naiwan mo. Yo, gumulong. Kuha. Dalawa pong manok ang may sisiw na magkatulad po ang kulay. Nakapamisa na din po pala yung isa. Ipakita ko na po sa inyo ang akin pong mga halamang may mga bulaklak. Ito pa rin po ang aking isang punong kalamansi. Hindi pa po siya masyadong namumunga. Hindi po katulad nung isa. Ganda po ng bulaklak ng gumamelang ari. Tingnan niyo po. Parang rose. Ano po? Ang ganda. Maliliit siya na dublihan. Ang akin pong gumamelang dilaw. Po! Ano po yun? Uy, tinapon mo. Ang likot ng bata. Wala pong bulaklak ang aking gumamelang dilaw. Oh. Huwag maglandi, bebe. Tara, tara. May bata pong nangangalikot po din ng mga halaman. Tara na sa loob. Si Tatay Roman po ayan. Nakatulog na po ulit siya doon sa duyan. Ganyan po yan. Diyan po ang kanyang tulugan. Tara, bebe! At ako po nakapagsibak na po ng kaunting kahoy at may maigatong na po mamaya. Bukas na po ulit ako mangangahoy at ngayon naman pong panahon ganito maalwan pong mangahoy at tag-araw. Kaya po maalwan po sa kahoy ngayon. Sa ngayon po hanggang dito na lamang po munang muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At sa lahat po ng viewers, ingat po kayong palagi. Bye-bye and God bless.